Step 3. Gumawa ka ng budget na magwo-work sa'yo. Ang purpose sa paggawa ng budget ay para malaman mo kung magkano ang iyong total na income, total expenses, at total savings. Maiwasan mo rin na mag-overspend kung marunong kang mag-budget dahil ikaw na ang nagko-control kung saan dumadaloy ang iyong pera. Ang mainam na paggawa ng budget ay kapag hinati mo ito sa iyong needs, wants, at savings. Isang sikat na method dito ay ang 50-30-20 rule, na kung saan 50% ng iyong income ay mapupunta sa iyong needs o yung mga bagay na kinakailangan mo para mag-survive. Kaya na lang ng pagkain, tubig at bahay na matitirhan. 40% naman ay mapupunta sa iyong wants. Ito naman yung uri ng expenses na optional lang at kaya mong magawa ng adjustments. Gaya na lang ng bagong sapatos, bagong cellphone, pagpunta sa mall at pagbabakasyon. At ang 20% naman ay mapupunta sa iyong savings account. Ito yung emergency account at retirement account na pinag-uusapan natin kanina. Pero kung nagsisimula ka pa lang sa proseso, pwede mo itong gawing 50-40-10. 50% ay mapupunta sa needs, 40% sa wants, at 10% sa iyong savings account. At habang ginagamit mo ang ganitong method sa pagbabudget, unti-unti mong gawa ng maliit na adjustments ang iyong wants at ilipat mo ang ekstrang pera na yon sa iyong savings account. Para paglipas ng mga panahon kung meron ka ng consistency sa pagbabudget, magagawa mo na ang 50-30-20 method. Ang maganda sa paggawa ng budget ay nabibigyan mo ng awareness ang iyong sarili sa iyong mga pinaggagastusan at unti-unti mong mabubuo ang disiplina na mag-stick sa iyong current expenses at patuloy na gawing priority ang pag-iipon ng pera.